The church who needs it. Ang iglesia, sinong may kailangan nito? So, meron lamang kung tatlo daw na comments or opinions about the church. Una, yung identity ng church. Pangalawa, yung kanyang criticism. At pangatlo, yung kanyang expectation. Dito po naglalaro yung mga opinion and comments ng natin at ng ibang tao. The church identity, the church criticism, and then the church expectation. Okay. Ano yung identity? Ayon sa marami, ang church is only, ang sabi sa atin, nothing more than big business. Ang church daw, marami sa mga tao nagsasabi, is no more or nothing more than a big business. Okay? Ito daw ay napakalaking ano yung business? Negosyo. Okay? Ang ibig sabihin, pagka may negosyo, may kumikita. Merong ginagatasan. Di ba sabi? Ang church daw ay business, negosyo. Ibig sabihin, kami ni, lalo si BDM. BDM ba? DBM. Siya aming kasapakat na pag nagbibilang ng pera, hindi namin pinapakita sa inyo, kinukupit namin. Hindi po. Tayo po ay, gusto ko na lang linawin sa church. Hindi po ako nahawak ng pera. Halimbawa, yung offering nyo, hanggang maghapon, meron pong ilang kayo? 5. Meron po tayong 4 na unang-una sa pangunguna ni Brother William. Sila po ang nagbibilang. Si Sister Belle, yung ating accountant, si Brother Marley, and then Sister Juanet. Ano pong ginagawa nila? Ang ginagawa po nila ay bibilangin lahat ng inyong, yung bawa, nagulog kayo rito, kaya pwede kayo magreklamo pagka hindi nyo nakita yung pera nyo rito. Kasi nililista nila, hindi ko kasalanan nyo. Silang naglilista. Okay? Halimbawa, merong point na, kasi makikita nyo sa listahan natin yung faith promise, yung ating first fruit, kung yung naihulog nyo ay nag-appear. Pag hindi nag-appear at may question kayo, hindi nyo sa akin tatanong kasi hindi ko alam nyo. Ang tatanungin nyo yung ating DBM. Ano ba yung DBM? Department of Budget and Management. Secretary Joko yan, Joko. Si Brother William po ang tatanungin nyo, together with our Secretary, Sister Juanet, and then yung ating accountant, si Brother Marley, and the Sister Belle, kasama nila. So, paano papatak na business kung yun ang paniwala ng marami? So, sila pong nagbibilan. Okay? Nililista nila yung tithes, offering, faith promise, then saka yan ilalagay sa book. At yan naman ay pagkatapos ay iaanok doon sa mga allocations natin, yung ating mga sinusuportahan, yung ating mga makikita sa listahan. At meron tayong resibo. So, para maiwas, naisipin ng tao that this is a big business. Okay? At sa totoo lamang po, meron namang pumapasok talaga na pera sa church. Okay? Pero hindi po natin ginagamit yan as a business. Okay? Yan po ay ginagamit natin para sa overall operation ng church. Yung ating mga sinusuportahan ng mga missionaries, yung ating pag-support sa ating mga workers, yung pangangailangan sa church. So, hindi po gusto kong alsin yung kaisipan. At least dito na lang sa atin. Huwag na tayong magsalita sa iba kasi baka sabihin po natin. Yung atin lang. At least tayo malinaw, ako malinaw, na hindi ito na itatag as a business. Okay? Kasi marami nag-iisip na kaya ayaw pumunta sa church kasi malaking business lang yan, negosyo lang yan. Okay. Pero at least sa ngayon, tumatayo pa rin tayo.
na hindi po tayo negosyo. Kasi kung negosyo to, sana malaki nakita natin. Lugi pa nga tayo eh. Tanungin nyo ang ating TBM kung hanggang ngayon ay naano na natin yung ating deficit. Hindi ba? Hindi ba? Ibig pong sabihin ng deficit, kulang yung pumapasok kaysa lumalabas. At minsan kasi hindi natin maiwasan na kailangan natin gumastos ng ganito na ito lang yung budget natin. Ang ibig pong sabihin nung kasi na deficit, meron kasi tayong, di ba, yung faith promise, yung ating ano, minsan yun ang malaki na pumapasok. Ang problema, meron tayong need na ganito. Tulad, halimbawa, yung aircon natin, makikita nyo naman sa listahan, yan po ay 72,000. Okay? Kasama na po yung ano niya, yung pagkakabit, yung 72,000 po yan. Okay? At minsan, pagka sobra yung, alam mo, malaki yung sa faith promise, nakakahiram, yun ang ayaw ng ating DBM. Kaso lang, ano yun eh, yung tawag sa gobyerno, nakakasuhan yun eh. Yung diversion of funds. Sa munisipyo, sa gobyerno, bawal yun, pwede kayong kasuhan. Yung diversions of funds. Ibig sabihin, hindi intended sa aircon, nilagay mo dyan. Dapat sana sa mission yan, diyan natin na ilagay. Okay? So, pwede natin kasuhan, brother, no? Kasi, hindi ako ha, siya pumirman yan. Oh. Witness ako. May witness pa. Hindi, ano sinasabi natin? At least ngayon ha, gusto ko ipakita sa inyo na hindi po business ito. Hindi negosyo ang church natin. Gusto ko ipakita sa inyo that this is, at least sa ngayon ha, kasi bakit natin sinasabing sa ngayon? Kasi may tendency po na baka nga pagka lumaki pa yung dumadating na pera, baka nga tayo mag-isip na ng negosyo. Diba? Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. So, ang sabi, ang church daw is nothing but a good, a big business. Okay? Gusto nating makita that the church is not ganon, hindi ganon. Okay? Kaya nga, kung kayo nagbibigay, pwede nyo makita kung saan napupunta yung binibigay ninyo. Ang gusto ko rin linawin sa inyo, the church ay, tayo po naman ay, anong tawag doon? Yung malinaw. Meron tayong transparency. Anong ibig sabihin nun? Lahat po ng pumapasok at lumalabas, meron po tayong libro na tinatawag. Ayan. Pwede nyo tingnan sa office. Halimbawa, kayo nagbigay ng 1 milyon at gusto nyo makita kung saan napunta, pwede po yon. Tanungin nyo lang si Sister Juanet, siya po ang mahawak ng libro natin. Pwede nyo rin magkano na ang pera natin on hand, pera natin on bank. Okay? Ibig sabihin, may pera tayo sa bangko, may pera din tayo sa on hand. So, anong sinasabi? Transparency po. Sabagay, kahit sa business, may transparency din, dapat. Pero sa church, gusto lang naman nating linawin that this is nothing, hindi ito business, okay? This church, at least sa ngayon, are standing sa position that this is nothing, hindi ito business, okay? At least, pwede nating sabihin kung businessman, business ng Diyos. Kasi sabi rin naman ng Bible, we must make haste of God's business. So, ang sabi doon, hindi po ito negosyo. Ano pang sabi? Ang church daw, ang identity niya is the central of evangelism or hospital for the sick. Okay? Ito daw ay sentro ng pag-akay ng kaluluwa. Pagkagay ko, mas maganda pa nga yun. Diba? Ang church is the center of evangelism. Kaya nga ang church, sana hindi nawawala yung ating identity na ang church ay naitayo para umakay ng kaluluwa sa Kanya. Pero hindi lang po evangelism ang church. Meron mga churches na ang galing sa evangelism. Ang problema, pagkatapos ng evangelism, ano na? Okay? Kailangan, ayan, we strike a balance between evangelism and other na kailangan gawin ng church. Okay? So, ang sabi sa atin dito, it is also
a center of evangelism, and also a nice addition to the community. Magandang merong church sa isang community. So, yun po yung sinasabi na identity. Okay. Pangalawa is criticism. Ano yung criticism sa church? Ang sabi sa atin, the church is too rigid. Masyadong matigas. Alam nyo, kaya marami ayaw sa Baptist Church. Ang akusa nila, masyadong matigas yan. Bawal ang pantalon yun. Hindi po bawal ang pantalon sa atin. Okay? Ang bawal, yung hindi mo naintindihan, ginagawa mo. Sabi kahapon, meron kaming Bible study, yung isa sa, parang nahihiya daw siya kasi wala silang palda, nakapantalon silang a-attend. Sabi ko, anong mahalaga? Yung a-attend ka na nakapantalon o hindi ka a-attend kasi nakapantalon ka? Kasi naintindihan natin sa salita ng Panginoon na unti-unti maintindihan mo yan. Hindi pwedeng basta mo lang sabihin sa kanya, bawal dito yan. Eh, bago pa nga lang yun eh. Di saka mo ipaliwanag. O di kaya naman, ayan, ang misis ko kahapon ay naghanap ng mga damit na palda na ibibigay doon sa tao. So, anong sinasabi natin? Tayo po ay hindi rigid masyado doon sa mga bagay na, lalo sa mga bisita natin. Pero kung kayo naman, 10 taon na, hindi nyo pa naintindihan yun, eh, siguro dapat tigasan talaga kayo. Diba? Ibig sabihin sa inyo na, yun nga, ang pinag-uusapan na natin, lumalago ka ba sa Panginoon? Kasi po, kailangan natin maintindihan, okay, bagong na-attend, ayan, mga kabataan natin, nakapantalon lahat sila, Hindi, naintindihan natin yan kasi bago kayo, hindi nyo pa naintindihan kung bakit kailangan ganito. Pero kung tumatagal ka ng katulad ni Sister Shirley na na-attend na kaganyan pa rin, hindi ko na yun naintindihan. Di ba? Pero hindi mo na maintindihan yun kasi asan yung naintindihan natin for so many years na nag-aral tayo ng salita ng Panginoon? Di ba? So yun yung sinasabi natin na hindi naman too rigid ang church. Hindi rin naman too lax. Again, ako gusto kong sabihin, total na, dito na rin lang tayo. Kaya po tayo nagdalawang service. Di ba? Meron tayong first service at second service. Ang ibig kong sabihin nun, ang sole purpose niyan, kung kayo po hindi makaka-attend ng aga, di ba? Kung kayo hindi makaka-attend ng 8:30, then sa second service kayo umattend. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Okay, kaya nga kayo. Alam mo, umattend kayo ng first service, you have the luxury of going home after the after ng Sunday school. Di ba? Meron kayong luxury na umuwi. Pero, dapat, kung attend kayo ng second service, dapat sa Sunday school pa lang, ando na kayo. Kasi, we are giving you the opportunity. Yung sinasabi natin, baka hindi tayo early riser, kaya binibigyan natin tayo ng pagkakataon na gano'n. Pero, hindi naman yan, para sabihin sa inyo, okay lang na kung attend ka ng second service, 2 minutes before natapos, okay lang yon. Hindi naman okay yon. Okay? Gusto kong linawin, hindi okay yon. Hindi tayo malambot yan. Okay? Ang sinasabi lang natin, sana maintindihan natin bakit natin ginagawa ito. Okay? So, ang sabi sa atin, ito yung criticism sa church. The church is too rigid and too lax. Okay? Pero hindi po gayon. Inilalagay natin into balance. Okay? We are striking a balance between yung, sabi sa atin, yung laxity, and then yung rigid, pagiging rigid natin. Di ba? So, ang sabi sa atin, yan ang criticism. Ang sabi, it lost touch with the world. Dahil sa ating pagtayo na sinasabing hindi tayo kaibigan ng sanlibutan, lumalayo naman tayo. Ibig sabihin, yung separation at, ano yun siya? Isolation.
tayo po, dapat naintindihan natin, ang church is separated from the world. Pero hindi isolated from the world. Okay? Kailangan pantay yun. Ang criticism of the church, wala na tayong contact sa world. Which is mali naman kasi paano tayo makakaakay ng mga tao na nasa mundo kung hindi tayo magkakaroon ng contact sa kanila? Di ba? Ang sinasabi lang sa atin, katulad ng ipinanalangin ng ating Panginoong Jesucristo, ang hinihiling ng Panginoon, hindi alsin kayo sa sanlibutan. Anong sabi? Ingatan kayo sa sanlibutan. Okay? Ang panalangin ay, for you not to isolate yourselves with the people of the world, kundi ang sabi, ihiwalay kayo doon sa gawa ng kaaway. Okay? So, ang sabi sa atin, criticism. Hindi po lax or rigid ang church. We are striking a balance. Kanina, sinabi ng Apostle Paul kay Timothy, uminom ka ng konting alak. Hindi ba masama ang alak, Pastor? Oo, tama, masama. Saan? Sa anong paraan? Pag sobra. Ibig sabihin, ginamit yun for medicinal purpose. Kung ang alak, gagamitin mo for medicinal purpose, at sinabi sa iyo na uminom ka, sasabihin ko sa iyo, uminom ka. Pero kung iinom ka para malasing, hindi ko sasabihin sa iyo, masama yun. Sabi ng Bible, huwag kayong malasing ng alak na pinanggagalingan ng kaguluhan. Kundi ang sabi, mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Kung kayo may sakit at kailangan uminom ng alak, you go ahead. Pero kung gusto mo magkasakit at mamatay sa alak, you go ahead. Pero hindi ko sasabihin sa iyo, bahala ka sa buhay mo. So, we are striking a balance. We are not too rigid, we are not too lax. Lumalagay lang tayo sa lugar. Okay? Lumalagay lang tayo sa tama. So, ang sabi sa atin, ano pa? Ang church, it doesn't meet my inner need. Marami nagsasabi, ayoko na mag-church yan. Hindi napupunaan yung pangangailangan ko. Inner nga eh. Kayo ba mapupunuan ng ibang tao yung inner need nyo? Hindi. Ang makakapuno niyan, Diyos. Hindi ba? Kung sinasabi nating inner need, Diyos ang makakapuno niyan, hindi ang tao. Okay? Kaya ang sabi nung iba, ayoko na sa church na yan. May problema ako, wala man lang. Yun nga sinasabi ko kanina eh. Yun ang problema natin pag hindi tayo lumago sa Panginoon. Pag may problema ka, hindi ka natulungan ng kapatid, sinisisi mo yung kapatid, sinisisi mo ang church. Samantalang kung lumago ka, yung inner need mo, hindi ang ibang tao magpupuno, ang Diyos. Di ba ang Diyos ang nagsabi? My yoke is, my burden is light, my yoke is easy. Di ba? Nagkalaw-law na yata yun. Because I cared for you. Yan. Nagmamalasakit ako sa inyo. Kung meron mang higit na magmamalasakit, Diyos po yun. Kaya kung meron ka pangalang inward, Diyos po. Okay? So sabi sa atin, and then also, ang criticism sa church, the church is full of hypocrites. Alam niyo ba na totoo yung criticism na yun? Ano ba yung verse natin? Sa, I thank God that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as hindi. Wala naman yung hypocrite dun eh. Yung hypocrite. Ha? Yung may hypocrite, ikaw naman eh, hypocrite pinag-usap. Naman yun, pwede rin yun. So, ang sabi sa atin ay, ang church po, isa sa criticism, many of the church that are in the church are hypocrites. Tama yun. Hindi criticism po yun. Sorry po. Hindi criticism yun. Totoo po yun. Marami sa atin ay hypocrites. Anong ibig sabihin nun? Pero ibig bang sabihin kung merong mga hypocrites sa church ay buwagin na lang natin ang church kasi ang daming hypocrite eh. Maaring ako hypocrite. Diba? Pero ibig bang sabihin nun ay buwagin na lang ang church, wala na lang church kasi
the church is full of hypocrites. Hindi po eh. Tulad mamayang gabi, meron tayong Lord's Supper. Hindi ba sabi sa Lord's Supper, kung kayo magpa-partake at hindi kayo karapat-dapat, di ba? Hindi naman kayo mamamatay. Bagaman, meron sita sa James na bakit marami sa inyo may sakit, bakit sa inyo marami mahihina, at natutulog na. Dahil inari nyo na walang halaga yung Lord's Supper. Pero, kung tayo po nakubuhay sa kasalanan ngayon, okay, ngayon lang, ngayon, and then, hindi ako pwede, pastor, mag-participate kasi may kasalanan ako eh. Hindi! Ang sabi ng Bible, i-confess mo yung kasalanan mo. Ngayon, bago ka, o pag-uwi mo, mag-confess ka ng kasalanan mo, and then you can participate. Wala pong ine-exclude. Okay? Kung kayo'y magpapasya, pastor, ako po, sa nakaraang buwan ay makasalanan, ang sabi ng Diyos, i-confess mo lang. And then, mamayang gabi, mag-participate ka at mag-commit ka sa Panginoon. Yun lang naman yun eh. Hindi ka namin pwedeng bawalan. Pastor, hindi pwede yan. Naninigarilyo yan eh. Okay. Kung siya naman ay nag-confess at nag-partake, ano sabi ng Bible? Kung nag-partake siya ng walang kabuluhan, ano mangyayari? Judgment ang kukuhanin niya. Okay? So, hindi na natin kasalanan yon kung hindi siya nag-confess at hindi siya nagbago. Okay? Ang sabi sa atin, the church is full of hypocrites. Totoo po yan. Pero, sana, kung tayo yung hypocrites na yan, sana pag-attend natin mamaya at pag-partake natin ng Lord's Supper, kasama sa commitment natin na hindi na tayo magiging hypocrites. Ang ibig sabihin kasi ng hypocrites ay ano? Ibang tao ka doon sa dapat sana ikaw. Nakakalungkot. Isang araw, napalitan niyo yung sporty na tao. Anong pangalan mo? May asawa siya. Anong pangalan? Yung lalaki na naging babae? May asawa siyang babae, ha? Nagpalit siya ng sex. At ipinapakita sa TV na tuwang-tuwa yung asawa niya dahil yung asawa niya babae rin. Aba, hipokrito itong taong ito. Pinapakita sa TV na pareho na silang babae, kasal na sila, tuwang-tuwa pa yung asawang babae kasi naglantad yung asawa niya. Ako, hindi ko naintindihan, pero ang tingin ko rin, hipokrito yung babae yun. Ang tagal mong asawa, bilang lalaki, and then all of a sudden, nag-sex change, at ngayon mag-asawa pa rin kayo, tuwang-tuwa ka? Ewan ko, ha? Hindi kaya hypocrite yung babae na yun? Anong sinasabi sa atin? Yes, sa church, maraming hipokrito. Pero hindi ibig sabihin nun, sapat yun para maghiwa-hiwalay tayo. Ang gagawin natin ay tayo po'y magiging honest sa Panginoon. Kung tayo hipokrito, baguhin natin. May tulong ang Diyos sa atin. Baguhin natin yung ating pagkatao sa pagitan ng Espiritu Santo na nasa atin. Hindi naman kayo kinokondem kung hipokrito kayo ngayong umaga. Hindi kinokondem ng Diyos kung ako hipokrito ngayong umaga. Ang sinasabi lang ng Diyos sa akin, kilalanin mo na ikay hipokrito, hingin mo ng tawad sa Panginoon at patatawarin ka niya. At bibigyan ka ng biyaya ng Diyos na magbago. So, yun po yung sinasabi sa atin. Yun yung criticism sa church. And then pangatlo, ano yung expectation? Marami po sa atin ay hindi natutugunan yung ating expectation. Di ba nung isang taon, dapat may lupa na tayo? Di ba yun ang project natin this year? Pero bakit hanggang ngayon wala pa tayo? Di ba? Yung unmet expectation. Dapat sana puno na tayo this year. Dapat sana maganda na yung building natin. Dapat sana ang daming young people nangangauti pa. Di ba yung mga ganon? Di ba dapat puno na tayo? Dapat yung aircon na yan bakit puro pan?
Positive kasi yan. Hindi. Ang dami nating expectation. Noong napakainit dito, merong miyembro na umalis dahil sa init. Ngayon naman, mangyayari dahil sa sobrang lamig. Eh, saan ko nalagay sa inyo? Unmet expectations. Okay? Yung anak ko, ang tagal lang natin yan, hindi nagbabago eh. Kasi tayo, ang tingin kasi natin sa church ay parang rehabilitation. Yung bang pagka-drugista anak ko, pag pumunta dyan, eh, totally mababago. Meron po talagang ganon. Pero hindi nyo pwedeng i-expect na isang araw, 3 araw na umatid sa church, mababago na agad. Hindi naman ganon. Bagaman, positionally, kung tinanggap si Kristo, bagong nilalang yan, pero yung proseso ng sanctification, unti-unti. Okay? Kaya nga, ang sabi po sa atin dito, number 1 is yung identity ng church. Pangalawa is the criticisms against the church. And then third, yung expectation. Ngayon, tingnan natin yung ating text, Matthew 16:18. Ang sabi sa atin, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tingnan natin yung statement ni Jesus Christ sa kanyang church. First, ang sabi sa atin, I will build. Ang ibig sabihin po niyan, the project is Christ. Merong proyekto ang ating Panginoon, and that is the church. Ang sabi niya, I will build the church. Ang sabi dito, He is the construction supervisor. Yung blueprint galing sa Ama, and He directs the works according to His specification, not ours. Okay? Ang church ay nangyari dahil kay Kristo. Because it is His project. Okay? Ang church ay nangyaring ganito, hindi dahil sa atin. Ako natutuwa dahil nakita niyo yung ating bagong kortina at yung aircon na pan. Hindi. Sinasabi natin, at least, unti-unti we are accomplishing something. Pero alam naman natin that all of this is not possible without Christ. Dahil project niya ito eh. Ang sabi na, I will build my church. So wala tayong bahagi kundi ang tayo po, kumbaga sa tayo hinire bilang manggagawa. Pero ang talagang project belongs to our Lord Jesus Christ. Kaya nga, hindi kayo dapat umaasa na dahil sa inyo, mangyayari yung project na ito. Hindi po. Dahil hindi naman kayo nagsimula niyan eh. Okay? So, ang sabi sa atin, ni Kristo, I will build my church because, ang sabi niya, He is the construction supervisor. And then, my church, ang ibig sabihin, the church belongs to Him. Hindi po kay pastor ito, hindi sa ating DBM, hindi sa ating diakono, at hindi rin lahat sa atin. It belongs to Christ. Kaya nga po, ang sabi ng Bible, sinong naglalagay sa church? Diyos din po. Hindi kayo napunta rito dahil sa kung sino man. Or kung ginawa nyo man yun, kaya nga hindi kayo magtatagal pagka gano'n. Kung kayo ang naglagay ng inyong sarili sa church na ito. Pero kung kinikilala natin that the Lord is the one who put you here, through thick or thin. Okay? Alam niyo po, lagi kong sasabihin sa church, laging hindi mawawala ng problema. Pero sana tama yung pagharap natin sa problema. Kung may problema, you give it to the Lord dahil siya may gawa niyan eh. It belongs to Him. Kaya, ang sabi sa atin, number 1, He is the supervisor, construction supervisor, and then the church belongs to Him, and then last, it will survive regardless. Ang sabi niya, and the gates of hell shall not prevail against the church. And by the way, sino ba ang church? Mali pala yung sinasabi natin, I will go to church. Mali pala yun. You are the church. Kaya hindi pala natin dapat sinasabi, pupunta ako sa church. Ano kang pupunta
pumunta sa church, ikaw na nga ang church. Okay? So ang sabi, it will survive. Regardless, dahil pangako ng Panginoon that the gates of hell shall not prevail against it. Kaya nga tayong mga mananampalataya, kung nakakapagtagumpay ang dyablo sa buhay nyo, bilang miyembro ng iglesia, parang mali yata. Di ba ang pangako ng Diyos sa church, the gates of hell shall not prevail against it? Kaya contradiction na tayong mga mananampalataya, miyembro ng iglesia, talunan. Tayong mga miyembro ng iglesia, supposedly ay victorious na. Natatandaan ko yung kanta. Ano yung kanta natin? Yung merong Satan's, ano ba yun? Yung victorious. Kinanta natin sa choir. Rolling to that, hindi yun eh. Ano na talaga, matanda na yung tao. So, ang sabi sa atin, it will survive. The church will survive dahil ang pangako ng Panginoon ay the gates of hell shall not prevail against it. Kaya nga po, tandaan nyo, yung church hanggang sa langit naroon. Bakit? Kasi pinangako ng Diyos that the gates of hell shall not prevail. Kaya nga kayo makakatiyak ng kaligtasan. Kasi kung kayo miyembro ng iglesia, dadaling kayo doon para pakasalan ng Panginoon. Doon pa lang makikita nyo na kayo ay ligtas dahil yung pangako ng Diyos. Kung kayo miyembro ng... Isa po sa pwede nyong gamitin as assurance na kayo sa langit pupunta. Ang pakakasalan ng church, pakakasalan ng ating Panginoon is the church. At kung kayo miyembro ng iglesia, sigurado kasama kayo ron. Bagaman, kahit hindi kayo naging miyembro ng iglesia, kasama kayo ron, pero hindi kayo pakakasalan ng Diyos. Kasi yung marriage, supper of the Lamb, para saan yun? Sa iglesia. Kung kayo hindi miyembro ng iglesia, edi naandun din kayo, pero ang sabi ng Bible, kayo po ay ano? Tagatingin lang. Okay? Spectator. Okay? So, yun po yung sinasabi that the church is, ang sabi, ang builder, si Christ, he is the architect, and then, supervisor, and then, number 2, it belongs to him, and then third, it will survive. Ang church po will survive until the coming of our Lord Jesus Christ. Tayo po manalangin. Let's pray.